Sige namin na ginawa sa katawan namin. Kakayanin ko kahit hindi ko kaya. Sabi ko, binigay sa atin ito. Sabi ko sa kanya, nilalaban ko pa rin siya. Sabi ko, kahit saan ako mamalimos, okay lang. Sabi ko, igagapang kita para sa dialysis mo. Pampito sa pinaka-nakamamatay o deadliest na sakit dito sa bansa, ang sakit sa bato o kidney disease. Ayon yan sa Department of Health. Kung noong 2004 ay nasa 4,000 lamang ang may ganitong sakit, noong 2013 ay umabot na ito sa 23,000 cases. Sa kabila ng paparaming kaso, ang kidney disease pa rin ang isa sa mga uri ng sakit na may mahal na gamutan. Kahit may PhilHealth card ang mga nakilala naming sina Jeff at Joel na may chronic kidney disease, ay hindi pa rin ito sapat para matustusan ang kanilang pangangailangan. Lunes ng gabi, naabutan namin ang 37 taong gulang na si Jeff Ortiguera na mimilipit sa sakit. 10 taon na siyang pinahihirapan ng chronic kidney disease. Sige namin na ginawa sa katawan namin. Dahil hindi na nagagawa ng kidney o bato ni Jeff ang masala ang dumi sa kanyang katawan, kailangan ng dialysis solution para ito ang maglabas at maglinis ng toxins o dumi sa kanyang katawan. Kapag hindi sumailalim sa dialysis, unti-unting kakalat ang toxin na maaaring ikalason ng pasyente. At dahil 3 araw nang hindi nagdadialysis si Jeff, nahihirapan na siyang humiga at ramdam ang kirot ng sakit. Napakahirap. Hindi ka nakapag-dialysis ng tama. Ang 10 taong gulang na anak niyang si Jefferson ang nagbabantay sa kanya habang wala ang asawa. Kinabukasan, binalikan namin ang tahanan ng mag-asawang Ortiguera. Kape at biskwit lang ang kanilang agahan ngayong araw. Maaga pa lang, masama na ang pakiramdam ni Jeff. Ilang oras na rin kasi buhat ng magamit ni Jeff ang pangalawang bag ng solusyon na uwi ng kanyang asawa kagabi. At wala pa itong kasunod. Iwan mo na kita. Kaya naghanda na si Rowena para maghanap ng pambili ng bag ng dialysis solution. Mami, saan tayo pupunta? City Hall muna po. Tapos National Kidney. Magpa-follow up po sa medical assistance. Bali, nagpasa po ako ng last year pa po yung papers. Pinababalik po ako ng January. Kaya pa-follow up ko po kung meron na po. Araw-araw simula noong magkasakit si Jeff, suntok sa buwan ang paghahanap ng tulong. Sumama kami sa follow-up ni Rowena sa Quezon City Hall. Lala Soto, counselor. Ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na ulit si Rowena. Wala pa po daw kasi silang kasi bago pa lang daw yung yung January, kaya inaayos pa. So wala tayo nakuha? Wala po. Sila muna daw magkaintay. Hindi ko alam, si Candy sa sila Ate Christine. Ang natitira niyang 200 piso, kasya lang para sa isang bag ng gamot. Ito po yung nilalagay sa organizer. Hello po. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Kayo si Mrs. Opo. Ako po si Matthew. Pagdating sa bahay, naabutan kong nagdadialysis si Jeff gamit ang nabiling gamot ni Rowena. Paano
Paano nagsimula itong pagdadialysis? Bigla po siyang namanas. Hindi namin alam na yun pala, hindi na po nagpa-function yung kidney niya. Ito po yung dinidrain niya. Galing po yan sa tiyan niya. Naman kami. Tulad ko na nakakailangan. Siyempre nagpakita kayo sa doktor mo. Sa probinsya po ng Bataan po yun, taga Bataan po asawa ko eh. Pagkatapos nun, nag-decide po yung hipag ko na ilipat po ng ospital na National Kidney kasi wala pong ginagawa sa ospital ng probinsya. Kaya yun, nagsuggest ang doktor kung magpapadialysis siya kung hemo sa dugo po yun dito sa leeg, pansamantala o peritoneal. Peritoneal dialysis ang tawag sa proseso ng dialysis treatment na ginagawa kay Jeff. Kaiba sa hemodialysis na ginagamitan ng makina, ang peritoneal dialysis ay pwedeng gawin sa bahay. 200 piso ang halaga ng bawat isang bag ng solusyon. Ibig sabihin, kailangan ni Rowena ng 800 pesos araw-araw para sa dialysis ni Jeff. Hindi pa kasama ang maintenance medicine at kanilang pagkain. Kanino kayo lumalapit? Sa congressman namin, tapos sa mga senate, tapos sa DSWD Batasan, nakakahingi po kami ng tulong. Yung mga hinihingi namin tulong, pan-dialysis po yung kinuha namin ganyan po solution, ma'am. Pati sa PCSO. Araw-araw yun? Opo. Kasya ba? Minsan, may time na pag ang dialysis mo 4 times, may time na 5 times, 6 times, ma'am, hindi po talaga nagkakasya. Buhat ng magkasakit si Jeff, natigil na siya sa pagtatrabaho bilang isang cook sa isang restaurant sa Bataan. Para maalagaan ang asawa, huminto na rin sa kanyang trabaho bilang factory worker si Rowena. Lumuwas sila ng Maynila para sa gamutan ni Jeff sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. At dahil walang makuhanan ng pinansyal na suporta, umaasa na lamang sila sa tulong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Paano nyo kinayod yung pagpapadialysis niya? Dati na may tumutulong. Siyempre po, nagsawa. Ako, hindi ko rin naman po siya maiwan. Asawa ko, sabi ko sa side na asawa ko, sabi ko kakayanin ko kahit hindi ko kaya. Sabi ko, binigay sa atin ito, sabi ko sa kanya, nilalaban ko pa rin siya. Sabi ko, kahit saan ako mamalimos, okay lang, sabi ko, ikaw dapang kita para sa dialysis mo. Kasi naawa din po ako eh. Kasi lagi niya sinasabi, kundi dahil sa'yo, tatagal ba ako ng 10 years sa nagdadialysis. Hindi ko na rin po kaya mga anak ko, siyempre nag-aaral po sila lahat. Kaya yun na lang po ang desisyon ko, iniwalay-iwalay ko po mga anak ko. 6 na beses kada araw dapat sumailalim sa dialysis si Joel, pero nagtsatsaga na lamang siya sa paisa-isa. Mahal masyado. So, ginagawa lang namin paraan. Alcohol na lang. Apat na taon na ring nagpe-peritoneal dialysis si Joel Pasete, 32 taong gulang. Gaya ni Jeff, hirap din siyang matustusan ang gamutan. 6 na beses kada araw dapat sumailalim sa dialysis si Joel, pero nagtsatsaga na lamang siya sa paisa-isa. Mahal masyado. So, ginagawa lang namin paraan. Alcohol na lang. Kasi prone sa infection yung ganito eh. Sa dumi. So dapat isang gamitan lang. So pagka hirap talaga kami, minsan dinodoble na lang namin. Kasamang asawang si Jerly, maaga silang umalis sa Bulacan papuntang Quezon City para magtungo sa NKTI. Susubukan ko uling pumunta ng social worker para humingi ng yung hinihingi sa amin ng PCSO ng katunayan na nagda-dialysis nga ako.
Sa referral letter, nakalagay kung anong kailangang tulong ng pasyente. Sa NKTI rin nagpapagamot si Joel. Pagdating sa NKTI, nadatna namin na mahigit 200 pasyenteng naghihintay na makakuha ng referral letter mula sa ospital. Matagal-tagal daw na hintayan dito at kailangan ng mahabang pasensya. Umabot ng 5 oras bago matawag ang pangalan ni Joel. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas sa mag-asawa na may dalang papel. Sabi niya po, bibigyan niya po kami ng reference sa Monday. Ano po yung binigay niya sa inyo? Ano po yung... Stop para sa appointment sa Lunes. Katapos po noon, didiretso po kami sa PCS po. Gano'n na po katagal din yung nilalangan kung itong referral? Last November pa po yan. Yan nga lang po na na pending yung dapat release kami sa PCS na November 7. Madami kasing pasyente. Alam mo ba, ang ngayon ang nag-register sa aming registry, 1,015 patients. And we only have a limit. Siyempre, yung staff namin, yung operations namin, ang office hours natin, 8 to 5 lang. We have to make sure na tama ba yung binibigay na prescription sa kanila. Umuwi silang walang nakuwang pera, walang pambili ng gamot para sa kanyang dialysis. Isa sa mga tugon ng gobyerno para matulungan ang mga may karamdaman sa bansa ay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layo nito na magkaroon ng universal health coverage o pangkalatang pasiguruhang pangkalusugan ang lahat ng mga Pilipino. Ang PhilHealth ay talagang nandyan para tumulong sa may hirap. Ngayon kasi ang lahat ng ating indigent, ang nag-i-sponsor na po ng bayad or ng premium is the national government from the revenues ng sin taxes. Pero kahit walang trabaho at kabuhayan ng pamilya ni Jeff at Joel, hindi pa rin sila nakapasok sa indigent category ng PhilHealth. Kaya hindi libre at kailangan pa nilang magbayad ng quarterly contribution sa PhilHealth. Nagsariling hulog na lang po kami. Kaya hindi po kami naano sa indigent ulit. Dati indigent? Opo, dati. Sa probinsya po namin in-apply yun. Hindi na po sila nag-renew. Kaya sabi sa amin ng social worker ng National Kidney, kailangan magbayad ka na ng sariling mong hulog. May tuturing na indigent ang sinuman kung ang kabuuang kita ng kanilang pamilya ay mas mababa sa 30,000 piso kada taon. Sa kaso ni Jeff at Joel, pareho silang walang source of income kaya nakapagtataka na hindi sila itinuring na indigent. Ayon sa PhilHealth, para sa mga peritoneal dialysis patients tulad ni Jeff at Joel, ang nakalaan ay 180,000 pesos kada taon. Katumbas ito ng 45 sessions ng dialysis. Ang problema, hindi naman ito sapat dahil sa loob ng isang taon, kailangan ni Jeff ng 290,000 pesos. Samantalang si Joel, nasa 400,000 pesos ang halaga ng gamot. Kaya ang daing nila, paano nila matutustusan ang gamutan? Ang problema, pahirapan naman bago makuha ang benepisyong ito base na rin sa karanasan ng mga natulungan ng non-government organization na Peritoneal Dialysis Society of the Philippines. Hindi kasi kagaya ng mga hemodialysis patient nasa ospital na manggagaling ang gamot at makina. Ang mga peritoneal dialysis patient kailangan munang maglabas ng pera o mag-abono bago sila maka-reimburse sa PhilHealth. Kaming mga peritoneal dati ay hindi po kami nakakapag-avail ng ganong sistema kung hindi kami bumili ng aming requirements. Kailangan naming bumili at i-reimburse namin sa PhilHealth. Kaya madami pong mga pasyente na kawawa po. Sa peritoneal daw po, kailangan muna nilang bumili, tapos saka i-reimburse. Actually, dun sa pinalabas nating bago ngayon, yung ating Z-Benefit Peritoneal, wala naman silang babayadan kasi they will have to go to the contracted hospital para kuhanin yung mga solution na gagamitin nila. Every 2 weeks yon, pati follow-up kasama na. At kami ang nagbabayad sa ospital. Yung dialysis solution sila, di ba silang nag-dialyze? So every 2 weeks, bibigyan sila ng supply. Wala actually silang binibili.
Muli naming sinamahan si Rowena papunta sa isang kaibigan na magbibigay ng 2 bag ng solusyon para sa kanyang asawa. Pero pagkaubos nito, babalik na ulit siya sa paghahanap ng gamot. Samantalang sina Joel, wala pa ring katiyakan kung mabibigyan sila ng tulong sa PCSO. Karapatan ng sino man na magkaroon at makakuha ng sapat na serbisyong medikal. Pero ang malungkot na katotohanan sa Pilipinas, isa pa ring pribilehyo ang makatanggap nito. Kapag mahirap ka, wala pa ring kasiguruhan na magagamot ka. Ang masaklap ang ibinibigay na lunas ng pamahalaan gaya ng PhilHealth. Kung di man pahirapan makakuha ng benepisyo, ay hindi naman sapat para matugunan ang gamutan. Hanggang sa susunod na Huwebes ng mas pinalawak na pagbabantay sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Ako po si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.